Taliana's POV. Roberta, my version of the fairy godmother in the flesh, minus the Kipila section, did a remarkable duty. She does wonder in this area, no doubt. Ang ganda ko. Kung sino man ang kukontra, papatumba ko wala nang sabi-sabi pa. Hindi ako makapaniwala sa taglay kong ganda. I'm wearing a tan corduroy skirt para daw mag-match sa brown jeans na suot-suot ni Siron. Hindi na ako nagreklamo pa. Not now. And maybe soon, couple shirt na isusuot naming dalawa. Napangisi siya sa naisip. And I'm wearing a black bodysuit. Thank goodness. I had an hourglass body. Hindi nakakahiyang magsuot ng mga damit na ganito. Buti na lang din at kahit papaano, tumataas na confident ko at nasasanay na ako magsuot ng mga ganito ka-sexy ng damit. Kaya nagiging natural na to sa akin. Buti na lang kasya sa iyo tong damit. Swerte mo babae. Ikaw pa nakauna sa damit na binili ko nung isang araw sa Divisoria. Uwi ka ni Roberta habang busy sa pag-aayos na mahabang buhok ko. Napagtripan kasi nitong i-curl ang dulong bahagi nito para raw mas sexy akong tingnan. And to enhance my heart-shaped face, hindi na ako nagreklamo pa. Si fairy godmother nang nagsalita. Tinaasan ko ito ng kilay. Lakas ng loob nating bumili ng mga ganitong damit ah. Pupusta akong itatambak mo lang to sa cabinet mo. Tapos tititigan lang para ma-inspired kang pumayat? Ganun? Tapos hindi ka naman nag-e-exercise. Paano ka papayat niyan? Ako sa kaibigan. Mahina akong binatukan nito. Bruha ka? Lumiit na waistline ko, no? Mga next month papayat na ako. Todo fasting na tong lola nyo. Baka naman kasi magkaka-love life na lang kayo at magkakaanak at lahat-lahat na lang. Tapos ako, bokya pa rin ang love life. Nakakahiya naman sa inyo mga sexy. Pagtataray nito sa akin. Speaking of anak, bigla akong napangiti. Ang ganda ng plano ko, masyadong pulido. Una, hayaan ko muna mas makilala ako lalo ni Siron at vice versa. Pangalawa, dito na papasok ang pang-aakit ko sa binata. #desperate moves. Pangatlo, ito na yung mga panahon na kapag may magkakaigihan na kami ni Siron, dito ko ipapasok si Gintong Silangan. Ito na talaga. Ipapamigay ko na si Mayora. Wala na tong atrasan pa. Pang-apat, syempre magkakaanak na kami at hindi ako titigil hanggat walang mabubuo sa sinapupunan ko. Anong silbi ng Kama Sutra moves ko kung hindi ko to gagamitin, no? Kapag andyan na si baby at hulog na sa akin si Siron, may happily ever after na ako. Magiging masaya kaming dalawa. Kung makangiti tayo parang si Maleficent lang ah. Lagyan na ba kitang sungay? Sita ni Roberta sa kanya. Napangiti siya. Yes, an unethical scheme she was plotting. Para sa happily ever after niya, ay gagawin niya kahit mag-alam Maleficent pa siya. Ayan, tapos na. Puntahan mo ng Prince Charming mo. Kanina pa yung nag-aantay sa'yo sa labas eh. Anito at binigyan pa siya ng maliit na pouch na naglalaman ng makeup kit. She needs to stay fresh and lovely. Nang makita niya ang kabuuan sa salamin, hindi niya mapigilan ang humanga sa kanyang sarili. Ang ganda niya pala pag nabihisan. Yung sexy niyang damit, pinaresan pa ng high-knee black boots courtesy of Roberta. Hinarap niya ang kaibigan. Ang ganda ko, friend! Pak na pak! Alam ko, friend, wag nang exaggerated masyado, no? Hala, labas na! Akala ko may pinaplano ka kung ano man yan. Sabihin mo naman sa akin pag libre ka. Good luck na lang sa'yo, babae ka. Hala, humayo na at magparami. Bye, friend! Yes, sasabihin ko sa'yo soon. Paalam niya at lumabas na siya ng kwarto ni Roberta. Paglabas niya ng apartment ni Roberta, ay laking gulat niya sa nakita. Ang lalaking boss ay masayang kakwentuhan ang mga dakilang tambay sa kanilang compound. Isa pa sa nakakagulat ay nakaupo ito sa isang mahabang upuan na gawa sa kahoy, habang may chessboard sa gitna at kalaban nito si McCoy. Ang lalaking ginawang hobby ang larong chess, habang ang ibang tambay naman ay tahimik na nakatunghay sa dalawa. Hindi muna siya lumapit at mariing tinitigan na may ngiti sa labi ang lalaking masaya naglalaro sa mga oras na yon. Hindi araw-araw ay nakakakita siya na ganitong side ni Siron na handang umali ng lahi nito. Maya-maya ay biglang naghiyawan ang mga nanonood habang may malawak ng ngiti si Siron. Samantalang napapakamot na lang ng batok si McCoy. Paano ba yan? Better luck next time, McCoy. Promise, hindi ko nagagalingan para sa'yo. Natatawang wika nito. Grabe ka talaga, Sir Siron. 5 beses mo ko natalo. Ikaw palang nakatalo sa akin eh.
Ni paghangang sabi ni McCoy. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kasiyahan at paghanga sa binata. Kahit saan ito magpunta, mabilis lang nitong makasundo ang mga taong nakakasalamuha. Mapaalta sosyedad o mga tambay sa kanto, madali lang nitong nakakasundo. Oh, andito na pala ka-date mo, boss. Biglang sumigaw si Jessie, yung tambay na maraming jowa. Talyana, ang ganda mo ngayon ah. How to be you pose. Nakangising dagdag pa nito. Lahat ng mga nakatambay doon kasama na si Siron ay napalingon sa akin na may paghanga sa mga mata. May isa pa na hindi napigilan ang sumipol. Magbawas ka na muna ng jowa. Sasabihin ko sa iyong sekreto ko. Sagot ko habang naglalakad papalapit sa mga ito. Tara na po, boss. Isang matamis na ngiti ang binigay ko sa binata. Dahil sa ginawa ko, bigla na namang naghiyawan ang mga tambay na nakatingin sa kanila. Feeling nila isang telenovela ang pinapanood nila. Yeah, sure. Let's go. With a surprised look in his face. Boss, pakasalan mo na yan bago pa maago ng iba. Biglang sigaw ni McCoy. Tiningnan muna ni Siron si McCoy na may nakakalokong ngiti. Daan muna kaming munisipal, magpaparehistro, bago pumuntang simbahan. Dahil sa sinabi ni Siron, ay naghiyawan na naman ang mga tambay na naroroon. Isang tawa ang ibinigay ni Siron. Kaso linggo pa lang ngayon, so bukas na lang kami magpapakasal. Nakakalokong wika nito na halatang masaya. Lahat ng mga tao na andoon, kasama na ang mga kapitbahay kong nakikichismis na rin, ay natawa sa sinabi ng binata. Mahina ko itong hinampas sa balikat. Tara na nga, kung ano-ano pang sinasabi mo dyan. Namumula ang mukhang saad ko dito. Mahina ko na itong hinihila para makalayo na kami sa mga panunokso ng mga tambay at kapitbahay ko. Sorry about that. They are fun to be with. And worth it ang paghihintay ko sa'yo ng matagal. You look so stunning today, Talyana. Kinikilig ako sa hindi malamang dahilan at kailangan kong pigilan ang aking sarili. May plano ako, pero dapat may suspense pa rin. May pakipot konti. Mas effective daw kasi ang ganitong plano. Ito naman, thank you. Masyado lang ginalingan ni Roberta ang pag-aayos, kaya ganito. Nang makarating na kami sa nakaparadang sasakyan nito, ay maingat ako nitong inalalayan. Saan ba tayo pupunta, boss? Bakit ang aga naman natin? Napansin ko ang 10 AM pa lang ng umaga. Kahit kulang sa tulog, ay hindi ko alintana. Kapag masaya at kinikilig ka, wala ka ng pakialam. Secret, just relax, okay? Nginitian muna ako nito and then he swiftly maneuvered the car. Tumango na lamang ako at hindi na nakipag-argumento. Makalipas ang halos 15 minutes, ay nakarating na kami sa Manila Yacht Club, sa may Rojas Boulevard. Nagtatanong ang mga matang, tiningnan ko ang binata. We go sailing? Yeah, and fishing too. Let's go, Talyana. I know you will love it. Yakag nito sa akin at mabilis na itong bumaba sa sasakyan. Hindi na ako nag-antay pa na pagbuksan ito ng pintuan. Nagkusa na akong bumaba. Sana tinanong ko muna pala kung saan kami pupunta. Out of place yung paskirts ko kung mangingisda lang pala ako. Mahinang usal ko sa sarili. Nang sabihin kasi ni Syro na magde-date sila, isip niya agad sa mall o sa mga beautiful spot siya nito dadalhin. Pero hindi na ako nagsalita pa. Mas maganda na sigurong nasa yacht sila. Mas masasolo kong lalaki. Meaning, malayo niya na itong mahaharot. Inilahad nito ang kamay sa kanya at tinanggap ko naman na may ngiti sa labi. Wala na akong pakialam kung out of place ang outfit ko. Enjoy ko na lang ang moment na ito. Tsaka, first time kong sasakay sa isang luxury yacht. Habang naglalakad, maya't maya ay may bumabati sa binata at magiliw naman itong sinasagot. Hanggang sa marating nila ang isang puti at napakagandang yate. Wow! Ang ganda! Hindi niya napigilang saad. I'm glad that you like Little Minerva. Wika nito habang inaalalayan siyang umakyat sa yacht. Little Minerva? Takang tanong niya nang tuluyan na silang nakaakyat. Yeah, regalo to sa akin ni Mami nung araw na naging CEO ako. Congratulations gift daw. That's why I named this Little Minerva. Sagot nito at iginiya siya nito sa harapan ng yate kung saan makikita niya ang lawak at kalmadong karagatan. Sandali lang, I'll maneuver the yacht and find the right spot for fishing. Enjoy the whole ride. Magiliw na wika ni Siron sabay kindat. Kahit hindi mo sabihin, kanina pa ako nag-e-enjoy. Thank you for doing this. Masayang wika niya at hindi niya inasahan na ang sumunod na nangyari.
Bigla siyang ninakawan nito ng isang malutong na hagkan sa labi. Your lips are so irresistible. Damn, mas mabuting paandarin ko ng yate na to bago pa ako gumawa ng isang bagay sa labi mo. Anito at tinalikuran niya ako na gulat pa rin dahil sa ginawa nito. Habang hawak pa rin ang labi ay hindi niya napigilan ang pagtakas ng isang kinikilig na ngiti sa kanyang labi. Nakaisa na naman si boss at hindi lang pala siya ang na-excite na matikman ulit ang makalaglag Andes na halik. Tulala pa din kaya hindi niya napansin ang pag-andar ng yate. Nakahawak lang siya sa railings at parang baliw kong titingnan dahil sa mga ngiti niya. What a beautiful life it is. Aniya habang nakapikit. Kaagad niyang itinaas sa magkabilang braso at ginaya si Rose sa pelikulang Titanic. Hindi na muna niya hahanapin si Jack, busy pa sa cockpit. Hindi niya maiwasang matawa ng mahina. Buti na lang talaga, makulimlim ang panahon at nakisama sa kabaliwan niya sa buhay. Maya-maya ay biglang huminto ang yate. Buong akala niya ay dito na ang tamang spot para mangisda. Bigla tuloy siyang na-excite. First time niyang mangisda. Lahat halos first time para sa kanya. Kaya hindi niya na mapigilan ang nararamdaman. I'm so sorry, Taliana, but we have to go somewhere. Maybe we do some fishing next week. May halong pag-aalala sa boses ni Siron nang lumapit ito sa kanya. Is everything okay? Hindi niya tuloy mapigil na mag-alala dahil din sa itsura nito. Yeah, I mean, no. Kailangan nating pumunta ng Cavite. May nangyari daw kay Dad. Tumawag si Mami ngayon lang. He said with a worried face and slight trembling voice. Ano pa inaantay mo? Ibalik mo na tong yate sa port na mapuntahan mo ng parents mo. Medyo malayo-layo pa naman ang Cavite. No, Taliana. We're going to Cavite with little Minerva. Mas madaling pumunta doon using her. Wala pang 30 minutes na sa Cavite na tayo. Promise ko sa'yo, next time, I'll catch salmon for you. Ano ka ba? Marami pa namang araw eh. Tatandaan ko yan ha, paborito ko pa naman ang salmon. Natatawang wika niya. Pero deep inside, bigla siyang hindi mapakali. OMG, wala sa plano niyang meet the parents ha? Paano ba to? Thank you, Taliana. Anito at hinagkan siya sa noo na umani ng libu-libong kuryente sa kanya. Bumalik na ito sa cockpit at iniwan siyang natutulala sa kaba. Diyos ko Lord, hindi pa ako ready ha? Paano ba to? Sa kabilang banda, inhale, take a deep breath, and then exhale, ilabas ang pwedeng ilabas. Paulit-ulit kong wika sa sarili. Halos hindi na ako mapakali simula noong sinabi ni Siron na isasama niya ako sa Cavite. Kanina pa ako balisang-balisa. May parte sa akin na excited makilala ang ina nitong si Minerva. Loading niya yun eh. Pero kabado talaga ako at naniniwala pa naman ako sa first expressions last. What if Janice the supposed to be blind date ni Siron ay chinika na ang pagiging selosa at wild ko sa ina nito? Wala na talaga. Sira na ang image ko. The majestic deep blue ocean, ang nakakasilaw na sikat ng araw na nagpapakinang sa buhangin na parang 1,000 maliliit na hiyas, maging ang amoy ng tubig alat. Kahit na ang nakaka-relax na pakiramdam na ibinibigay ng beach sa sinumang tao ay hindi nagpakalma sa kanya. Kung may buhay lang ang dagat, baka nilunod na ako nito. Marelax lang ang buong sistema ko. Ano ba tong nararamdaman ko? Natatai ako na parang masusuka na hindi niya maintindihan. Okay, kalma ka nga muna. Mahinang wika ko sa sarili ko. Bigla akong huminto sa paglalakad at huminga ng malalim. It's been what? 8 years? 9 years? Nakalimutan ko na kung kailan ang huling punta ko sa isang napakagandang beach resorts. A warm breeze whirls around her, sending her hair in all different directions. Ipinikit ko ang mga mata at dinama ang hanging yumayakap sa akin na nagbibigay ng kapayapaan. Kahit nakapikit ang mga mata, ay naramdaman kong may tumabi sa akin. Tinangay ng hangin papunta sa ilong ko ang manly scent of Hugo Boss. Gusto mo bang hagkan kita para kumalma ka? Kanina ka pa hindi mapakali eh. Hindi pa naman ako nagsasalita ay bigla na akong hinalikan ni Siron sa pisngi na nagpadilat sa aking mga mata. Kasunod ang magaang pagtawa nito. Ikaw ha, nakakarami ka na. Pasimple ka din eh. Natatawang sit ako dito. Pero deep inside, pakiramdam ko ay biglang umakyat lahat ng dugo ko sa katawan at napagtripang tumambay sa pisngi ko. Remember my sunshine, if you just say yes to my proposal, lulunurin kita sa hagkan araw-araw, even every minute. Aliw na sagot nito sa kanya.
Hindi ko na lang ito pinansin at nagpatiuna na sa paglakad. Sinundan ko na lang ang direksyon ng stone pathways na nilalakaran. Kalma lang puso. Bakit pakiramdam ko baliktad ng sitwasyon? Bakit may pakiramdam akong hinaharot din ako ni Siron? Isa lang ibig sabihin ito. Pareho silang makate. Hey, easy. I'm sure they will like you. Wika nito at sinabayan na siya sa paglalakad patungo sa isang 2-story white beach house. Just like magic. Immediately, she fell in love with the house. Kung mayaman na mayaman talaga ako, dito ko pipiliing manatili habang buhay. A 2-story house with green shutters and a wraparound porch with a huge picnic table swing set outside that keeps on swimming from the cool breeze. And different kinds of flowers na nagbigay buhay at ganda sa buong beach house. Sa pagmamasid at paghanga sa buong lugar, ay hindi ko na napansin ang bukas ng front door. An elegant and sophisticated woman that moves with grace and poise. The woman has an aura that screams of respect and admiration. Mami, asan si Dad? Is he okay? Biglang lumapit si Siron sa babaeng kahit maamo ang muka, ay may pakiramdam akong magiging tigre anytime soon. Biglang tumikwas ang perfectly shaved eyebrows ng ginang. So, kung hindi pa kita sinabihan na may nangyari sa daddy mo, or worst sa akin, hindi mo maiisipang bisitahin kami? May halong pagtatampo sa boses nito. Sinabi ko sa iyo na bigyan mo na kami ng mga apo at hindi namin guguluhin ang iyong tinatawag na abalang buhay. Ma'am, it's not what you think, okay? Alam mo naman na busy ako sa company, di ba? Bigla itong niyakap ni Syro na aring mo ay isang batang naglalambing sa kanyang galit na ina. So, daddy is fine? You are fine. Pwede na po ba kaming umalis? Promise, on the way na po grandchildren ninyo. Nakakalokong dagdag pa nito na nagbigay saya sa ginang. At doon lang ako napansin ito. Biglang sumeryoso ang itsura ng ginang. Malayo sa masiyang aura na pinakita nito kanina. Bigla na naman siyang inatake ng libu-libong kaba. Naramdaman din ni Siron ang kakaibang tensyon na dumaloy sa amin ng ina nito. Kaya tumikim ito at nagsalita. Ma'am, I want you to meet Taliana, my girlfriend. Sunshine, meet my mother, Mrs. Minerva Valleje. Gusto kong panlakihan ng mata ang binata. Ayan na naman ito, sa girlfriend tingin ito. Hindi man lang ba ito dadaan sa ligaw-ligaw stage? So, you're the girlfriend, ha? I've heard so much about you. Seryosong saad nito. Lagot na. Sinasabi ko na nga ba? I'm happy to finally meet you, Mrs. Valleje. Fan niyo po ako. Lumapit ako sa ginang at nagmano na. Ikinagulat ito. Promise, hindi po ko bayolenteng babae at sobrang selosa. Hindi po police officer tatay ko. Gawa-gawa lang po yun lahat ng magaling ninyong anak. Although, magaling po ako magkarate. Mabilis na saad ko. Biglang tumawa na malakas si Siron na ikinainis ko. Dahil sa kalokohan nito, nasira tuloy ang image ko. Hindi rin mapigilan ng ginang ang matawa na ikinagulat ko. I love her already, son. Bigla itong lumapit sa akin at niyakap siya na mahigpit. Hindi man lang siya makakilos dahil sa ginawa nito. Welcome to the family, Taliana. Come inside. I cook something. Magiliw nitong sabi habang hinihila siya papasok ng bahay nito. I told you, they would like you, my sunshine. Wika ng binata sabay kindat sa kanya. And the rest is what they called a history. Magilaw akong tinanggap ng pamilya Valleje. Nakilala ko rin ang ama ng binata. Hindi tulad ng asawa nito na si Mrs. Valleje, tahimik lang ang asawa nito. He has an aura of strict and powerful one. Dito nakuha ni Siron ang ugali nitong seryoso at strict, lalo na kung business ang pag-uusapan. Pili lang ang sinasabi ng isang Anthony Montejo, hindi ito pala kwento. Ngunit makikita naman sa kislap ng mga mata nito na masaya ito, lalo na kung tungkol sa asawa nitong si Minerva. Ngayon, alam ko na kung saan nakuha ni Siron ang pagiging sweet and makulit nito. Sa ina nitong, kahit may kaedaran na, ay parang hindi pa rin nauubusan ng energy sa pagiging adorable and caring. Ngunit noong mga bandang hapon, naging makulimlim ang kalangitan at naging masungit ang panahon. Biglang bumuhos ang malakas na ulan at sinabayan pa ng malakas na hangin. Dahil nasa tabing dagat lang sila, damang-dama namin ang malakas na hagupit ng hangin na may kasamang ulan. We can spend the night here, Siron said. They say it's low pressure kaya medyo malakas ang hangin. Mas lumakas pa kasi lalo ang buhos ng ulan.
Mahihirapan kami kung pipilitin pa naming bumiyahe. Baka kung ano pang mangyari sa amin. Mataas na rin ang hampas alon sa dalampasigan. Isa pa, tutol ang mga magulang nitong bumiyahe pa kami. Yeah, sure thing. I agreed. Mahina pa ako napatangu-tango. Mahihirapan din tayong bumiyahe ngayon, lalo't gagamitin natin si Little Minerva mo na hindi naman little. I giggle. Silly. Natatawang sagot ito, sabay bigay sa akin ng isang bag na may lamang hot choco. Nasa loob kami ng isang entertainment room ngayon. I decided to watch a movie and enjoy the moment na sinang-ayun na naman ng binata. Mom said, you can wear this. And she said, she never used these PJs and the undergarments. So, use this to feel comfortable. I'm sorry about this, Talyana. Unplanned sleepover. Sabay abot sa akin ang bitbit nitong paper bag na may tatak ng isang sikat na clothing brand. Na, hindi mo naman kasalanan kung biglang umulan. Wala ka namang kapangyarihan para gawin yon. Nakangiting saad ko rito. Magpapalit muna ako ng damit. Paalam ko dito sabay tayo. Nilapag ko muna ang bag sa center table at lumabas na ako ng entertainment room. Pumunta ako sa may dulong bahagi ng second floor kung saan matatagpuan ang silid ng binata. Doon daw ito matutulog. Bigla ako napatingin sa isang elegant wall clock. It's 10:30 in the evening. Masyado akong nawili at talaga namang masayang kasama ang pamilya ni Siron. Kaya hindi ko masisisi ang sarili ko kung hindi ko napansin ang oras. Kapag masyadong masaya pa lang isang tao, hindi mo na mapapansin ang oras at kung anong nangyayari sa paligid mo. Dahil sa ibinigay na warm welcome ng ginang sa akin kanina, naikot ko na yata ang buong beach house at nalaman ang history nito. Regalo pala ito ni Mr. Vallejes sa ginang. At simula noong si Cyril na ang may hawak ng kumpanya, dito na rin nila naisipan manatili. Mas relax at malayo sa mausok na syudad. Pagkatapos masuot ang isang green silk pajama with the new set of undergarments, ay binalikan ko na si Siron sa loob ng entertainment room. Nadatnan ko itong kumakain ng popcorn. Magulo ang buhok nito na lalong nagpadagdag sa taglay nitong kagwapuhan. Maingat akong lumapit dito at umupo sa sofa. It's 10:30 already. Hindi ka pa ba matutulog? Tanong ko sabay dampot din sa hawak-hawak nitong popcorn. Ang atensyon ko ay nasa harapan na rin, kaya hindi ko napansin ang pag-abot nito ng popcorn sa bibig ko. Open your mouth. Utos ni Cyril na sinunod ko naman. Gulat na napabaling ako rito habang inunguya ang popcorn na iniabot nito sa bibig ko. Okay, kalma lang heart. Popcorn lang to. Antok ka na ba? Kasi ako hindi pa naman. Baka pagod ka na rin. Magsabi ka lang kung inaantok ka na. Ihahatid kita sa kwarto ko. Promise, hindi ako doon matutulog hanggat hindi ka pa pumapayag sa deal natin. Anito sa akin. Naging makulit kasi ang ina ni Siron kanina, insisting that they should share the same room and sleep together. O diba? Supportive masyado si future mother dear. Nagkatitigan kaming dalawa at bigla na namang tumibok ng sobra ang aking puso. Siron was looking at me like he was holding on to something. Like he was raining himself to do something that he really wants. Ako na mismo ang kusang nagbawi ng tingin. Blankong nakatingin ako sa screen ng TV, pero wala doon ang buong atensyon ko, kundi sa lalaking katabi ko. Ang galing ni Will Smith gumanap bilang isang genie dito sa Aladdin, oh. Ang ganda pa ng boses. Wala sa sariling wika ko, just to break the silence. Naramdaman ko ang masuyong paghawi nito sa buhok ko na nakatakip sa aking muka. Yeah, please don't hate for this. Your lips are so tempting. And with that, dahan-dahan itong sumandal at sinakop ang labi ko. Naramdaman ko na naman ang kakaiba, ngunit pamilyar na sensasyong dumadaloy sa aking buong katawan. OMG, bakit nagugustuhan ko? And just a blink of an eye, sinira ni Siron ang mahiwagang hagkan na pinagsaluhan namin, na hindi ko alam kung bakit. Naiinis na naman ako. He do it again. Yung hinagkan ako, tapos mabibitin lang pala. Sorry not sorry for the kiss. It just feels so good, Kit. Oh, shut up. Hagkan mo na lang ako. Ang dami mo pang satsat. Putol ko sa kung ano pa mang sasabihin nito. At ako na ang unang sumakop sa labi nito para lang matigil ito sa pagsasalita. Hindi ko na mapigilan ang mapasigaw ng mahina nang maramdaman na mas lalong pinalalim ni Siron ang hagkan na sinimulan ko mismo. Mas lalo akong nawala sa tamang wisyo. Damn! Hindi ko na mapigilan ang mapamura sa isipan nang maramdaman ko ang kamay nitong humahaplos sa aking katawan. Siron?
Mahinang sambit ko nang maramdaman kong naglakbay ang labi nito pababa sa balikat ko. Anong ginagawa mo sa akin? Kissing you, Sunshine. You said, let our lips do the talking, right? I'm just a man na marupok sa hagan mo, Sunshine. Sagot nito habang naglalakbay ang labi nito sa leeg ko pababa sa hinaharap ko. Nanginginig ang kabuuan ko sa bawat pagdampi ng labi nito at nabubuhay ang bawat parte ng pagkatao ko. Lalong-lalo na ang nasa gitna ng mga hita niya. Siron? Bulong niya nang maramdaman ang mga palad nitong masuyong naglalakbay sa kanyang kaliwang pakwan. Napakagatlabi siya dahil ngayon lang niya naramdaman ng ganito. Yes, Sunshine. Hindi niya na napigilan ang pag-unat ng kanyang mga paa. Sa pagkakataong iyon, sarado na ang isipan niya. Wala na yung laman, kundi ang ginagawa ngayon ni Siron sa katawan niya. Mas lalo siyang nadarang nang bumaba ang paghaplos nito pababa sa suot niyang pajama. Hindi niya na nga napansin na natanggal na pala nito ang suot niyang blouse. Lantad na lantad ang katawan niya. Napalunok siya at napahinga ng malalim nang tumuloy sa loob ng garter ng pajama niya ang kamay ni Siron at dinama ang kanyang itinatago. I want you, Sunshine. I want you so bad. Just say yes to my proposal. Bulong nito habang hinahagkan siya. Mas lalo siyang nawala sa tamang pag-iisip nang dumiretso ang isang daliri nito sa ibaba niya. Just say yes, Sunshine, or else. Banta nito at biglang binilisan ang paggalaw ng kamay nito na halos pumutol na sa kanyang hininga. Pero bigla din itong tumigil sa ginagawa. Nakaramdam siya ng disappointment nang tumigil si Siron. Say the word, Sunshine. Mariing napapikit ang mga mata niya at mas lalong nag-iinit ang kanyang katawan. Blanko na ang isipan niya. Yes! Yes, please! Tugon ko na ang tanging gusto lang ay magpatuloy ang ligaya na nararamdaman ko. May pleasure, Sunshine. May pleasure. Nahigit niya ang hininga nang biglang tinanggal nito ang suot niyang pajama. Hindi na siya nakahuma pa nang bigla itong lumuhod patungo sa perlas niya. Napasabunot pa siya sa buhok nito at napasigaw ng malakas nang dahil sa ginawa ni Siron. Thank goodness, soundproof itong entertainment room. Nakakahiyang marinig ng mga magulang itong sigaw niya. Lumipas pa ang mahabang sandali ay patuloy pa rin si Siron sa pagsamba sa akin. Napahawak na siya sa armrest ng sopa habang ang isa naman ay nakasabunot sa buhok nito. Nararamdaman niyang may kung anong namumuong magandang pakiramdam sa puso niya at pakiramdam niya ay malapit na iyong magpakita. Let it go, Sunshine. Uwi ka nito habang walang tigil sa pagsamba sa akin. Siron! Sigaw niya hanggang sa maramdaman niyang naabot na niya ang sukdulan. Nangihina siyang napasandig sa sofa. For almost 28 years of her existence, first time niyang maramdaman ang ganitong pakiramdam. Pero hindi doon tumigil si Siron. Pinangko siya nito saka dinala sa kwarto at saka inhiga sa kama. Boss? Napalunok siya at napatigil sa pagsasalita na makitang tinanggal nito ang belt at saka ibinaba ang suot na pantalon. Malayo niyang napagmasdan ang maganda nitong katawan. Kaagad itong pumunta sa ibabaw niya. Boss? Napatigil siya sa pagsasalita nang sakupin ulit nito ang kanyang labi, habang ang kamay naman ay malayang naglalakbay sa kanyang harapan. Yun lang ang ginawa ni Siron para mag-init na naman ang kanyang katawan. Isang mahinang sigaw ang namutawi sa kanyang bibig nang maramdaman ang galit na galit nitong kasangga. Nakagat pa niya ang pang-ibabang labi nang maramdaman niyang parang may nasira o mas tamang sabihin nasira ang buong pagkatao niya. Mapapaiyak na siya dahil sa nararamdaman. It's painful at first, but you need to relax, Sunshine. Mawawala din ang sakit. Masuyong bulong nito. Kagat ang labing tumango ako. Peste, kanina gusto niya ang nangyayari. Tapos ngayon, iiyak na ako sa sakit? Hindi pwedeng magpapatalo siya sa sakit. Mawawala din to. Sa una lang masakit. Maya-maya ay may ginawa si Siron sa akin para mabawasan ang sakit. Masuyong naglakbay ang kamay nito sa itaas ko at nagsimula na ulit gumalaw ang kasangga nito. Tama nga ang binata. Unti-unti nang nawala ang sakit na nararamdaman ko kanina at napalitan na iyon ng isang nakakabaliw na ligaya. Sinasalubong ko na ang bawat galaw nito. Hindi na ako mapakali at hindi ko alam kung yayakap ako kay Siron o kakapit sa bedsheet nito. Dahil ramdam ko sa huling galaw ng binata ay naabot na nito ang sukdulan. Hinihingal na tumabi ng higa si Siron sa akin. And our deal was sealed. Thank you, Sunshine. Uwi ka nito
Saka ako nginitian ng sobrang tamis. OMG! Sira na ang sunflower niya.